favorite hero. Oo. Oo, si Apolinario Mabini. Ito yung kumontra sa wag daw mag-declare muna ng sa June 12. Oo. Alright, palakpakan natin at salamat sa pagtulong Manong Ted Filon at DJ Chacha. Alright. Okay mga kapatid, kambyo po tayo at pag-usapan natin ang karagatan. Walang alaala ang dagat. Wala itong naalala sa mga pag-usbong at pagbagsak ng mga nasyon at sibilisasyon. Walang memorya sa mga digmaan at mga paglalayag na bumabago sa kasaysayan. Paglubog ng mga barko at mga sundalo, wala rin itong pakialam. Ito'y tataliptipan niya lamang ng panghabang buhay na katahimikan. Walang alaalang karagatan. Walang pangalan. Kahit ang mga talumpating makabayan tulad ng madidinig ninyo buong araw tungkol sa kasarinlan, sa kalayaan at kung ano pang mga abstraction na yan, madaling magsalita tungkol sa kalayaan habang nasa komportable kang kinaroroonan. Pero ang katotohanan ay hindi libre ang kalayaan. Ito'y pinagbabayaran at katumbas ay dugo at buhay ng libo-libong mga makabayan. Ika nga ng kasabihan, the price of freedom is eternal vigilance. At habang tinatamasa natin ang kaligtasan mula sa ating mga tahanan, may mga taong nagtitiis ng gutom, pagod, pangungulila at panganib. Parang kalayaan na yan ay mapanatili lamang. Sila ang ating mga kasundaluhan. At kung madalas na sinasabi na ang isang paa nila ay nasa hukay na, sa ating kwento ngayon, ang isang paa ni Kapitan Daniel at ang kanyang grupo ay nasa dagat. Sa nagtataasang mga tubig ng West Philippine Sea, sila ang mga buhay na kalasag ng ating bansa na walang takot na humaharap sa panggigipit ng mga mas dambuhalang barko ng mga dayuhan. Pero sa ating kwento, may isa pang panganib na nagbabadya. At ito ay galing mismo sa sariling pamilya ng Kapitan Daniel na nabanggit natin. Ang kanilang kwento mga kapatid ay patunay ng totoong kalayaan ay hindi libre kundi patuloy na binabayaran ng luha, pawis at sakripisyo ng mga tao. Matawag ka lamang na malaya at ligtas. Ito na po, simulan na po natin sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Ginoong Krishna Senga, ang ating Independence Day episode. Ngayong Biyernes mga kapatid, ito na po ang dulang pinamagatang Alab at Alon. Kapitan, papalapit ng mabilis ang barko ng dayuhan sa starboard side natin. Junjun, manatili ka sa kurso. Huwag mong bibitawan ng timon, ha? Pero Kapitan, gigit-gitin nila tayo. Masyadong malaki ang barko nila. Baka tumuog tayo. Harangan mo pa rin sila sa likod natin ng mga bangka ng mga mangis na Pilipino. Kapag umalis tayo rito, pagtitripan nila mga kababayan natin. Pambihira, pinubomba na tayo ng water cannon. Hindi ko na makita ang unahan, Kapitan. Di bale. Sige lang, Junjun. Hawakan mo na mahigpit ang timon. Magyang ikaliwa mo para saluin ang agos. Sige. Kapitan, masaya ang salamin sa may paligid. Pumapasok na ang tubig dito sa luwa. Walang atras. Buksan mo radyo. Tawagan mo ang base commander ngayon. Base, Coast Guard Vessel 4402 ito. Inaatake kami ng water cannon sa may shoal. Hihingi kami ng backup. Base commander ito. Daniel, narinig mo ba ako? Anong sitwasyon dyan? Commander Teresa, pinapaligiran kami ng dalawang malaking barko. Binobomba kami ng tubig pero hindi kami alis sa pwesto namin. Ligtas pa mga mangingisda rito sa likod namin. Daniel, pakinggan mo ako. Delikado ang ginagawa niyo. Kung hindi na kaya ng barko, umatras muna kayo dyan. Utos ko yan. Hindi, negative Commander. Teritoryo natin ito. Kung aatras tayo ngayon, parang isinuko na rin natin ang dagat sa kanila. Hindi ako papayag. Kapitan, dumikit sila. Tinamaan ang likod ng barko natin.
Hello, Yoli? Naririnig mo ba ako? Maganda ang signal ngayon. Salamat naman na tumawag ka, Daniel. Kamusta ka riyan sa dagat? Nag-aalala kami rito. Ayos lang ako, Yoli. Medyo maalon lang kanina pero kontrolado naman ang sitwasyon. Kumusta ang mga bata? Andito kami sa sala ngayon. Si Maya, katatapos lang uminom ng gamot. Medyo hinahabol ang hininga niya kasi napagod kanina. Pero kalmado na siya ngayon. Papa, naririnig kita. Kailan ka ba uuwi? Miss na miss ka na namin. Anak, miss na miss ko din kayo. Konting tiis na lang ha. Iinom ka palagi ng gamot mo ha. Opo, Papa. Sabi ni Mama, sasamahan mo raw ako sa ospital sa darating na Hunyo 12 para sa operasyon ko. Totoo ba yan? Oo naman, Maya. Pangako ni Papa yan ha. Sa araw ng kalayaan, nandyan ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan ha. Daniel, sana nga makauwi ka talaga sa 12. Kailangan ka namin dito. Lalo na ang anak mo. Critical ang operasyon nito. Alam ko, Yoli. Gagawin ko ang lahat para makahabol. Teka sandali. Nasaan si Vince? Gusto ko siya makausap. Vince! Halika rito. Kausapin mo ang papa mo. Tinatawagan niya tayo. Sabihin mo na lang na busy ako. Na nag-aayos ako ng mga gamit ko para sa graduation. Vince, naririnig kita ha. Anak, sandali lang naman. Kumusta pag-aaral mo? Ayos naman pa. Sanay naman ako mula ka rito para magtanong ka kung ayos lang ako o hindi. Vince, anak, alam kong galit ka dahil palagi akong wala. Pero trabaho ko ito eh. Para sa inyo rin ito. Trabaho na naman. Palagi na lang bansa ang inuuna mo pa. Paano naman si Maya? Paano naman kami rito? Vince, huwag mong ganyanin ang tatay mo. Nagpapatrol siya para sa atin. Ma, sama na ako sa linyang yan eh. Sige na pa. May gagawin pa ako. Mag-ingat ka na lang dyan sa dagat mo. Pasensya ka na kay Vince, Daniel. Stress lang din ang bata sa pag-aalaga sa kapatid niya at sa darating niyang graduation. Naiintindihan ko, Yoli. May kasalanan din naman talaga ako eh. Basta pangako, uuwi ako dyan sa June 12. Tutuparin ko yan. Vince, bumalik ka nga rito. Bakit ganun ang asal mo sa papa mo, ha? Bakit, ma? Ano bang mali sa sinabi ko? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Hindi mo ba naiisip ang nararamdaman ng tatay mo? Nagpapakapagod siya sa gitna ng dagat para sa atin. Para sa atin o para sa bansa? Ma, ilang kaarawan at Pasko na ba ang lumipas na wala siya rito? Ngayon pa na may sakit si Maya. Anak, hindi madali ang trabaho ng papa mo sa Coast Guard. Nandun siya sa West Philippine Sea para ipagtanggol ang teritoryo natin. Teritoryo? Isang malawak na katubigan lang naman yun, ma. Bakit kailangan pa siyang magsakripisyo ng ganito? Dahil kung walang tatayo roon na katulad ng papa mo, aagawin ng mga dayuhan ng dagat na para sa mga Pilipino. Para sa kinabukasan niyo rin ang pinaglalaban niya doon. Pero ma, pamilya niya kami. Mas mahalaga pa ba ang pagtatanggol sa tubig kaysa sa sarili niya pamilya? Hindi ganun yun, Vince. Mahal na mahal tayo ng papa mo. Kaya nga tinitiis niya ang lungkot at panganib sa laot. Pues, hindi ko maramdaman ang pagmamahal na yan. Ang kailangan ko ngayon, tatay na kasama ko sa graduation ko. Hindi bayani ng tubig. Kapitan, malapit na maggabi. Medyo kumakalma na rin ang radyo mula sa base. Mabuti naman, Junjun. Gusto ko na matapos ang patrulyong ito para makauwi na ako sa pamilya ko sa Maynila. Daniel, narinig mo ba ako? Emergency transmission ito mula sa headquarters. Base Commander, naririnig ko kayo na malinaw. Anong bagong utos, Commander Teresa? May namataang bansa malapit sa show na binabansayan ninyo kanina. May bagong kita mga dayuhang barko ang paparating. Commander, parating na ang gabi at masama ang panahon. Bukod doon, nangako ako sa pamilya ko na uuwi ako para sa Hunyo 12. Alam ko ang sakripisyo mo, Daniel. Pero ikaw lang ang pinakamalapit na Coast Guard vessel na may kakayang magsagawa ng blockading mission ngayon. Ibig mong sabihin ito, kansilado ang bakasyon ko? Hindi ako makauwi para sa operasyon ng anak ko? Pasensya ka na, Kapitan Daniel. Pero Kailangan ka ng bayan ngayon. Manatili kayo sa pwesto at harangan ng mga papasok na barko. Utos ito. Pambihira naman, Kapitan. Anong gagawin natin ngayon?
Mukhang hindi ka talaga makakaalis dito. Wala na tayong magagawa, Junjun. Tungkulin natin ito eh. Sige na, ihanda mo ang radar. Bantayan mo ang bawat galaw sa paligid natin, okay? Kapitan, tingnan mo ang radar. May mabilis na target na papasok sa direksyon natin. Masyadong malapit. Ano? Saan ang galing yan? Subukan mo ang kontakin sa radio frequency. Ayaw sumagot, Kapitan. Diretso ang takbo nila sa atin. Babanggain tayo. Junjun, ibaling mo ang barko sa kanan. Besa mo, kumapit kayo! Kumapit! Kapitan, tinamaan tayo sa unahan. Nawalan tayo ng kuryente. Diyos ko po, kayo na po bahala sa amin! Sa gitna ng nakakatuliling na tili ng sirena at alangaw-ngaw ng hampas ng bakal sa bakal, wala nang ibang naibulalas si Kapitan Daniel, kundi dasal. Ang pagpapaubaya na lamang sa kalangitan ng kanilang kapalaran. Pero ano kaya mangyayari sa kanila? Kaya kayang panindigan ng kapitan ang pinangako sa kanyang pamilya na uuwi sa Hunyo 12 na petsa. At ngayon, ang kanyang pamilya ay nakaabang sa Pampang. Ano ang kanilang magiging kapalaran? Yan po mismo ang ating aabangan, mga kapatid. Isang dula tungkol sa katapangan, tungkol sa tunay na kabayanihan na hindi nagdadala ng simpleng maleta lamang. Welcome po sa isa na edisyon ng paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito po ang programang Sana Lord. At sana po mga kapatid, sa araw na to habang tayo po'y nasa bahay lamang at tinatamasa ang holiday of nakaw. Sana po mga kapatid, bisikan naman natin ng konting atensyon ang mga dahilan, ang kasaysayan kung bakit walang pasok ngayon. Alright? Mga kapatid, ako po ang inyong kakwentuhan, Lord De Vera, hanggang alas 11:30 tayo. At isa namang kwentuang pangmalakasan ng hatid namin sa inyo. At sa oras po na 11:17, kami po muna ay mambibitin. At sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita Alas 3. Balita Alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita Alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. At Fayron DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30. Radiodrama ng buhay, Sana Lord, sa True FM, sa 105.9. Alright, oras po natin mga kapatid ay 18 minutes after 10 in the morning. Ngayon po mga kapatid ay Biyernes at 12 ng Hunyo. Putukan ba kamo? Aba mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord. Walang putukan na mangyayari. Kundi kwentuhan lamang. Ang pagputok na yan ay mangyayari sa inyong mga imahinasyon at sa inyong mga diwa. Kung sa puso yan, delikado ka. Magpa-doktor ka na hoy, o baka sa atay o sa appendix.
Mga kapatid, ngayon pa lamang po, baka naman pwede maglambing sa inyo. Baka pindutin nyo lang po ang share sa ating Facebook Live broadcast. Wala pong dugo na kailangang mangyari dyan. Pwede na lang kung pipilitin nyo ako. Hindi, joke lang po. Pakipindot na po yung share dahil habang dumarami po ang nakikinig sa atin, mas tatagal po ang kwentuhan natin. Alright? Sa mga nais po magpabati, may nais pa shout out, mga reaksyon sa ating kwento, mga kapatid, i-comment lang po. Pero ngayon pa lang po ay mamahagi dahil sharing is caring. Alright? Game tayo dyan. Alright, maraming salamat sa pagtutok ninyo. Oras po natin ay 10:20. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento dito po sa Sana Lord. Sa halos lahat ng bahagi natin buhay, tayo ay may mga sinusumpaan. Sinusumpaan na hindi sinusumpa. Iba yon. Lalo na sa mga tungkulin na hindi pwedeng baliin at suwayin. Tulad na lamang ng mga nasa uniformadong serbisyo. At sana rin narinig natin mga kapatid, may bumangga sa barkong sinasakyan ng ating mga tanod dagat, sina Kapitan Daniel. Kung kailan pa naman naghihintay ang kanyang pamilya doon. Dahil si Kapitan Daniel ay may pinangako sa kanila. Ang pag-uwi at muling makita sila sa takdang petsa. Pero paano ba babalansihin ang tungkulin sa bayan at tungkulin sa isang pamilya na hindi siya ganap na nauunawaan? At paano babalansihin ang isang barko na mukhang may butas na ang harapan at lulubog na ba ng tuluyan sa karagatan? Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento sa oras sa 10:21 dito po sa Sana Lord. Sinulat po ni Krishna Senga. Ang ating kwento ngayon, Alab at Alon. Uy, naluwa ako dito! Bilis, patay natin siya! Kapitan Dan! Oh. Nasaan ka? Grabe ang usok dito sa bridge! Nandito ako sa may tibon, Junjun! Ayos ka na ba? May sugat ka ba? Gasgas lang sa braso, Kapitan. Pero nawalan tayo ng kuryente at hindi gumagana ang radar natin. I-reset mo ang main breaker ngayon din. Kailangan natin ng ilaw at komunikasyon. Dali! Ayan, gumana na ang emergency power, Kapitan. Tingnan mo ang unahan. Umuurong na ang barko ng dayuhan pagkatapos tayong banggain. Mawalang iya talaga sila. Sinadya nilang targetin ang anggulo natin para mawasak ang unahan ng barko natin. Swerte natin at hindi nabutas ang hull. Kung hindi, lumubog na tayo rito sa gitna ng shoal. Tama. At taga, kumusta ang makina natin? Tingnan mo kumilig sa oil tank natin. Bilis. Kumusta? Maandar pa ang makina. Okay. Pero mahina ang hatak, Kapitan. May tama ang auxiliary system natin sa likod. Kung ganun, kontrolin mo muna ang direksyon natin, ha? Huwag nating hayang matangay tayo ng agos papalapit sa kanila. Kapitan, paano ang pamilya mo? Sa tindi ng sira ng barko natin, mukhang matatagalan tayo rito para sa repair. Hindi. Huwag mo na muna isipin yan, Junjun. Mas mahalaga ngayon na buhay tayo at nakatayo pa rin ang barko natin dito sa teritoryo natin. Ha? Humahanga talaga ako sa tapang mo, Kapitan. Kahit ganito na ang sitwasyon, bayan pa rin ang iniisip mo. Tungkulin natin ito, Junjun. Kapag iniwan natin ang pwestong ito, wala nang magbabantay sa mga mangingisda natin. Hindi ako tatakbo. Vince, iabot mo nga sa akin yung baso ng tubig sa lamesa. Ito po, Ma. Uminom ka muna. Kanina ka pa iyak ng iyak dyan mula nang tumawag si Papa. Tumatawag uli ang papa mo. Daniel, salamat naman at nakatawag ka uli. Ano nangyari sa inyo? Yoli, pasensya na ha. Kasi nabangga ang barko namin. Naputol yung linya kanina. Pero huwag ka mag-alala. Ligtas kami rito, ha? Diyos ko, Daniel.
kailangan mo namang umuwi dito. Sabi ng doktor, seryoso ang lagay ni Maya at hindi pwedeng iurong ang operasyon sa 12. Yuli, sandali. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap sa doktor. Pakiusapan mo. Baka pwedeng hilingin ang iurong ng kahit ilang araw. Sira ang barko namin ngayon eh. Hindi ako makakaalis. Ibigay mo sa akin yung telepono, Ma. Papa, ako to si Vince. Ano ba talagang problema mo? Anak, makinig ka muna sa akin, ha? May emergency dito sa dagat. Hindi ganun kadaling iwan ang barko at mga kasamahan ko. Emergency na naman. Palagi na lang may emergency dyan sa trabaho mo. Mas mahal mo pa ba yung dagat kaysa sa amin? Vince, huwag mo sabihin yan. Ginagawa ko ito para sa inyo. Para sa kinabukasan nating lahat. Para sa amin? Oo! Nag-aagaw buhay na si Maya rito sa ospital. Tapos yung West Philippine Sea pa rin ang iniisip mo. Vince, pamilya ko kayo. Mahal ko kayo. Pero may sinumpan akong tungkulin sa watawan at sa mga kababayan natin dito. Pwes, isaksak mo sa baga mo yung watawat mo. Tandaan mo to, Papa. Kung may mangyaring masama sa kapatid ko, hindi kita mapapatawad habang buhay. Vince, bakit mo naman binabaan ang papa mo? Alam mo namang nag-aalala rin yung tao sa laot. At saka, grabe ka naman sumagot sa kanya. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Pasensya na po, Ma. Di ko na po napigilan ang sarili ko kanina eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, anak, na obligasyon ng tatay mo na ipagtanggol ang bansa natin. Pero tayo, Ma, di ba niya tayo obligasyon? Siguradong nasasaktan ang tatay mo sa sinabi mo kanina. Hayaan mo siya, Ma. Pagod na akong makinig sa mga dahilan niya habang tayo ang nagdurusa rito. Mama, Kuya Vince, bakit po kayo nag-aaway? Masakit po ba ang ulo ni Papa kaya hindi siya makauwi? Hindi, anak. Ayos lang si papa mo. Huwag mo na isipin yun, ha? Humiga ka lang ng maayos at magpahinga. Mama, parang hindi ako makahinga. Ang sikip po ng dibdib ko, Ma. Diyos ko, Maya. Vince, tawagin mo ang doktor. Bilisan mo, anak. Doktor! Nurse! Tulong! Ang kapatid ko hindi makahinga! Pumasok kayo rito! Pakiusap! Sandali lang po, Sir Ma'am. Lumayo po muna kayo ng konti sa kama. Kukunan ko lang ng oxygen level ng pasyente. Nurse, mababa ang oxygen saturation niya. Nasa 70 lang. Ihanda ang intubation kit at pakitaas ang oxygen flow ngayon din, okay? Doc, ano pong nangyari sa anak ko? Anong nangyayari, Doc? Sabi niya po stable siya kanina pagkatapos uminom ng gamot. Doc! Kasi ganito, nagkaroon siya ng biglang komplikasyon eh. Binalot ang tubig ng baga niya, kaya nahihirapan siya huminga ngayon. Hello? Dan, si Maya. Hindi makahinga ang anak natin. Nagkakagulo rito sa ICU. Loudspeaker mo ang cellphone mo. Maya, anak, naririnig mo ba si Papa? Maya! Papa, makinig ka! Kasalanan mo to! Kung andito ka sana, hindi magkakaganito si Maya! Nurse, nagka-cardiac arrest sa pasyente. Simulan ng CPR, okay? 1, 2, 3. Ituloy mo lang ang pagbomba. Sige, bomba! Maya, anak ko. Huwag mo kaming iwan, Maya. Maya, Doc, iligtas niyo ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Yuli, sumagot ka! Ano ba nangyayari dyan? Huwag kayong manahimay, pakiusap, magsalita kayo! Nurse, magsagawa ng defibrillation. Ihanda mo siya sa 150 joules. Clear! Mama, Tabrian! Patawad sa mga sinabi ko pero kailangan mong marinig to. Si Maya, hindi na humihinga, Papa! Maya! Maya, anak ko! Makiusap mo, Diyos ko. Nakikiusap po. Tulungan niyo po ang anak ko. Anak ko! Sa mga kamag-anakan ng sinumang pasyente na nasa ospital na nag-aagaw buhay, wala nang mas masaklap pa na makita sa monitor ang flatline o diretsyong guhit na indikasyon
na wala ng buhay ang pasyente. Linya na kasing pantay at kasing tuwid ng karagatan ng kahulugan ay swabing pagpapalayag. Pero sa ospital naman ay kamatayan. Si Maya ba'y babawian na ng buhay habang wala sa kanyang tabi ang kanilang tatay. Mga kapatid, abangan po natin ang susunod na mangyayari sa pamilyang ito at kung ano ang sasapitin ni Kapitan Daniel habang nasa barko. Sa oras po na 10:30, walang aalis, magbabalik po ang Sana Lourdes makalipas lamang ang ilang paalala. That's an order. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Firon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lourdes, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, makirelate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian. Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. At relasyon, lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, makirelate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian. Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. At relasyon, lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9.
laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute, 1:00 hanggang alas 2:00 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, makirelate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian. Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. At relasyon, lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo. Patuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Oras natin mga kapatid ay 10:42. Nagbabalik po Mabuhay ka. ang paborito nyong radio drama program sa buong sanlibutan ngayong araw ng kasarinlan mga kapatid, ika-128. Ito po ang programang Sana Lord mga kapatid, at sana po mga kapatid ay swabe ang inyong umaga. Dahil sa kwento natin, hindi swabe nararamdaman ng pamilya. Dahil habang nag-aagaw buhay sa ospital, si Maya, ang kanyang ama naman ay nasa karagatan sa may West Philippine Sea bilang kapitan ng mga tanod dagat. Wala nang mas masaklap pa sa isang magulang ang makitang naghihirap ang kanyang anak. Pero wala ring mas masaklap pa sa isang sitwasyon kung saan mapipilitang kailangang mamili ng isang ama sa kanyang tungkulin o sa kanyang pamilya. At habang kausap ni Kapitan Daniel ang anak niyang si Vince, ay biglang naputol ang linya. Linya na nakita sa monitor sa ospital. Hudyat ng katapusan ng buhay ng isang tao ba yan? At sa pagkaputol ng linya ng telepono, tuluyan na rin bang mapuputol ang ugnayan nitong kapitan at ng kanyang pamilyang iniwan sa ngalan ng tungkulin sa bayan.
Mga kapatid, kung anong bagyo pa o malaking alon sa buhay ang haharapin ni Kapitan Daniel, ito na po ang pagpapatuloy ng kwentong sinulat ni Krishna Sena na pinamagatang Alab at Alon. Yoli, hello. Yoli, sumagot ka, pakiusap. Ano nangyari kay Maya? Ha? Hello? Buisit na signal to, bakit kayo pa nawala? Junjun, subukan mo ngayon satellite phone kung gagana. Bilis. Negative, Kapitan Dan. Bagsak talaga ang buong communication system natin dahil sa tindi ng ulan at hangin sa labas. Hindi maaari ito, Junjun. Bago maputol ang linya ng asawa ko, narinig kong nag-flatline ang monitor ni Maya sa ospital. Kailangan ko malaman kung buhay ang anak ko. Naiintindihan ko ang tindi ng alalahanin mo, Kapitan. Pero kailangan mo munang tingnan ang sitwasyon natin dito sa labas. Kapitan, bumalik na naman ang 3 dambuhalang dayuhang barko sa radar natin. Mas lumalapit sila sa posisyon natin ngayon. Walang hiya talaga. Alam nila masama ang panahon kaya sinasamantala na ng pagkakataon para itaboy tayo dito sa shoal. Paano nang gagawin natin, Kapitan? Sira pa rin ang unahan ng barko natin. At hindi natin kayang makipagsabayan sa laki nila kung gigit-gitin nila tayo ulit. Manatili tayo sa kurso, Junjun. Hindi natin pwedeng iwanan ang pwestong ito na walang kalaban-laban. Pero, Kapitan, paano kung lumala ang lagay ng anak mo? Hindi ba mas mabuting humingi tayo ng tulong sa base na hilahin tayo pabalik sa Pampang? At sino naman ang magbabantay sa mga kababayan natin mangingisda na naipit dito sa loob ng shoal ngayon? Junjun, kapag umalis tayo, walang magpoprotekta sa kanila. Naintindihan mo? Naniniwala akong hindi pababayaan ng Panginoon ang pamilya ko. Sa bagay, tama ka dyan, Kapitan. Responsibilidad natin ang kaligtasan nila dito sa West Philippine Sea. Kaya pakiusap, Junjun. Ibuhos mo ang buong atensyon mo sa radar at dyan sa timon. Salubungin natin ang mga alon na ito. Sige! Sugod! Salamat sa Diyos. Bumalik ang tibok ng puso mo, Maya. Munting ko ang hell, Maya. Ma, maupo ka muna rito, Cecilia. Kanina ka pa nakatayo habang kinakausap ang doktor. Hindi ko kayang maupo, Vince. Habang nakikita kong napakaraming aparato ang nakakabit sa kapatid mo. Sabi naman ng doktor, stable na ang lagay niya ngayon pagkatapos ng ginawang resuscitation sa kanya. Natatakot pa rin ako, Vince. Dahil critical pa rin ang sitwasyon niya hanggang hindi natutuloy ang operasyon sa 12. Ma, magiging maayos din ang lahat. Malakas si Maya. At alam kong lalaban siya para sa atin. No. Kamusta na po ang lagay ng anak ko? May pag-asa pa po ba siyang gumaling ng tuluyan? Ma'am Yoli, nagawa na po nating ibalik ang tibok ng puso niya. Pero mahina pa rin po ang kanyang katawan ngayon. Dok, itutuloy pa rin ba ang operasyon niya sa darating na 12? Kahit ganito ang lagay niya? Kailangan natin ituloy ang operasyon sa 12 dahil yun lang ang tanging paraan para maisalba ang puso niya. Gagawin niyo po namin ang lahat, Dok. Basta mangako kayo na gagawin niyo rin po ang lahat para mabuhay ang anak ko. Sige. Aasahan niyo po na ibubuhos namin ang aming makakaya. Pero kailangan din natin ng suporta at lakas ng pamilya rito. Okay? Ma, narinig mo yun? Kailangan nating magpakatatag ngayon para kay Maya. Paano ako magpapakatatag? Vince, kung hanggang ngayon ay hindi natin makontak ang papa mo sa dagat. Huwag mo na munang isipin si Papa ngayon, Ma. Dahil tayo lang naman talaga ang magkasama rito mula pa noon. Vince, nag-aalala rin ang papa mo. Narinig mo naman ang boses niya sa telepono kanina bago maputol ang linya, hindi ba? Ma, kahit ano pang sabihin niya, wala siya rito sa tabi natin ngayon. Ngayong oras na halos mamatay na ang kapatid ko. Anak, alam kong masakit. Pero intindihin natin ang bigat ng tungkulin na bitbit ng papa mo sa laot. Napakamartir niyo, Ma.
Hahanapin ko na lang ang mga reseta na ibinigay ng nurse kanina para mabili ko na to sa butika sa ibaba. Base, si Kapitan Daniel to. Naririnig kita ng bahagya pero napakalinaw ng static eh. Ang lakas ng bagyo. Ano utos, Commander? May tatlong malalaking dayong military vessel na papalapit sa posisyon nyo ngayon. Ibinibigay ko na ang clearance sa umatras kayo kung delikado na ang sitwasyon. Negative, Commander Teresa. Hindi kami pwedeng umatras ngayon. May 5 bangka ng mga mangingisdang Pilipino na nakatago sa loob ng shoal dahil sa tindi ng bagyo. Daniel, pakinggan mo ako. Masyadong malaki ang pwersa nila at sira ang unahan ng barko nyo. Delikado ang lagay nyo dyan. Commander, kapag naiwan namin sila rito, kukunin ang mga dayuhan ng shoal at uuli ng mga kababayan natin. Paninindigan po namin ang pwestong ito. Wala na siya na. Sige, sila kayo. Sige. Kailangan naman na. Hindi natin bibitaw ito. Ako na lang doon sa kabila. Kapitan, nasa labas lang sila. Ang lalaki ng mga barko nila. Pinaliligiran na tayo sa magkabilang gilid. John, buksan mo ang megaphone ng barko natin. Sabihin mo sa kanila, nasa teritoryo sila ng Pilipinas. Pambihira. Nagsagawa sila ng warning shot. Napakalapit lang ng bagsak sa starboard side natin. Huwag ka matakot, Junjun. Hawakan mo na mahigpit ang timon. Iharang mo ang katawan ng barko natin para hindi nila mapasok ang bukana ng shoal. Kapitan, babanggay na naman tayo ng barkong nasa kaliwa. Mabilis ang takbo nila at nakatutok ang mga ilaw sa atin. Iatras mo na konti ang makina, tapos kabigin mo pabalik sa kanan. Salubungin natin ang alon para hindi tayo dumiin sa kanila. Hindi ko na makita ang unahan, Kapitan. Napakalakas ng presyon ng tubig na ibinabato nila sa bridge natin. Kaya natin dito, Junjun. Magpakatatag ka para sa mga kababayan natin dito sa loob ng shoal na ito. Sige! Sa loob! Sa loob! Ipasok niyo sa loob! Junjun, Diyos ko. Ang braso ko! Tinamaan tayo sa gilid ng bridge, Kapitan! Junjun, ako, ang ulo mo. Puno-puno ng dugo. Tulungan niyo si Junjun. Hoy! Huwag kayong magpanik ha. Aatras na tayo. Yes, sir! Morel, ikaw na pumalik kay Junjun. Bilis! Sige po, sir. Yung mga sugatan, bigyan agad ng first aid. Nakikiusap ako, huwag tayong magpanik, okay? Basta ito lang ang tatandaan nyo. Makakauwi tayo sa pamilya natin ng buhay. Sa mga panahon ng panganib, ang kapitan, ang kakapitan dapat ng pananalig. Ang pinuno na kumukumpas sa mga kilos ng bawat isa sa kanilang barko. Matinding pagsabog ang nag-iwan kay Junjun na sugatan at walang malay. Pero ngayon na gipit na ang barko nila. At naputol pa ang linya ng komunikasyon nila sa mundo. Ano ang gagawin nitong hukbo na tila wala ng kalaban-laban habang nasa laot? At sila pa ang tanggulan ng mga mangingisdang kababayan. Gaano kaya kaepektibo ang pagpapaalala ng kapitan na ito na sila raw ay makakauwi pa ng buhay sa kanilang mga pamilya? Mga kapatid, kami po ay muling mambibitin at sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbit ang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na Love Stories and Songs, kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, makirelate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian. Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. At relasyon, lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM, sa 105.9 ba? Sana Lord, sa True FM, sa 105.9. Game, mga kapatid, oras po natin ay 3 minuto bago ang alas 11 ng umaga at ang kwentong pinakikinggan po ninyo ay sinulat po ni Ginoong Krishna Senga sa direksyon ni Eric Galvez. Palakpakan natin ang writer natin at ang ating direktor. Ngayon naman, palakpakan natin ang mga artista natin. Si Binibining Marjorie, the new look innumerable bilang Commander Almazan, at si Maya, ang anak ng kapitan na nag-aagaw buhay sa ospital at nakatakdang operahan June 12, Araw ng Kalayaan. Si Yoli Reyes naman ay binobosesan po ni Lovely Mehala. Si Ginoong Marvel Ramirez ang gumaganap na Junjun, ang kasamahan ng kapitan sa barko, at Vince.
At si Ginong Monty Ripuya naman, ang bayaning si Kapitan Daniel. Palakpakan natin ang mahuhusay natin mga artista, mga kapatid. Ilang mga pagbati po muna ang ating gawin. Hello po kay Saito Han Lee. Sa lahat po, kung kayo po ay mga miyembro ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, mabuhay po kayo mga kapatid. Sa amang sangay, kayo man ay nasa likod ng computer o nandoon sa kabundukan o nasa gitna ng karagatan. Idol namin kayo. At idol din natin ang mga bayani sa kanilang mga pamilya tulad po ni Aldrin Bendicio, Mabuhay ka. Gerald Prohas at lahat po ng mga magigiting na delivery riders. Bong Pedraheta, happy weekend. Aldrin Bendicio, shoutout po sa lahat ng malaya na nakapagpahinga sa kanilang mga tahanan habang sila'y biyahe pa rin. Sana all. John Mark Burgos, magandang Friday. Present po siya palagi mga kapatid. At hello din sa mga taga RB Hortaleza, Calentong Branch. Georgette Pansakala, pabati sa kanyang asawa na si Marvin. At ang kanilang fur baby na si Anya. Sila po ay nakikinig mula sa Cebu. All week sa radyo sila nakatutok. Mabuhay po kayo. Francis Anthony Gador from Antipolo, Happy Independence Day sa ating lahat. Jenny Melioga, ganon din sa iyo. Boots Espanola, Nelson Cedillo, shoutout po kami ulit dito sa Antipolo. Ang bagal ng mga caster. Wala na kaming mapintahan ng mga santa na kasimangot na ang kambal. Arlene, Jane at Madam Hermie. Relax lang ha, Nelson. Darating din yan. Enrico Jr., shoutout sa anak niya na PWD na masaya nakikinig sa ating programa. Mabuhay ka, Henrico Manansala Jr. at sa mga teacher niya sa Francisco Felix National High School, Jaika Annex from Cainta, Rizal. JR Ibanez Gono, shout out sa pamilya Gono at sa mga pamilyang ito, Ibanez, Gihan, Igot, Fortaliza, Maceda, Marino, Roquino, Pamilya Publiko, Anocop, Parmo, at sa lahat ng pamilya sa Barangay Punong Matalom, Leyte. Mabuhay kayo. Tuni Gablaya, happy Shabu! Salamat Jesus at Biyernes ulit. Pag-greet naman daw lahat ng health workers sa NCMH International Center for Mental Health. After ng Sana Lord, magsa-sound trip daw sila ng Astro Cigarettes. Kaya ganda raw ng boses ng bokalista nun. Kilala mo ba yon, Sir Lord? Hindi. Pero alam ko, maganda ang balbas nun. Tess and June Detona ng Botolan City, Zambales. Mabuhay kayo. Alex Fuentes from the City of Smiles, Bacolod. Annalisa Escudero Zamora, mabuhay kayo. Ani Omania Sulator, siya'y nakatutok Mabuhay sa kanyang ka. telepono. Isagani Sumampong, araw-araw siya nakatutok sa ating programa kahit nasa trabaho daw siya. Oy, maraming salamat kay Isagani Sumampong ng Valenzuela City. Binabati niya ang pamilya niya. Ang misis niya si Joy Ann Sumampong, nakaschedule po ng dialysis ngayon at nakikinig siya sa atin. Joy Ann, lahat na nakikinig, padalhan po natin ng good vibes, good healing vibes. Si Joy Ann Sumampong, na sigurado tayo kay Joy Ann, malalagpasan niya ang dialysis at ang komplikasyon na yan. Sa mga anak niyang James Andrew at si James Brian at sa mga kapatid niya, Joanna, Dayday, Jeffrey, sa papa niya si Sergio o Sergio? Sergio o Sergio? Kay Ate Weng, nakatutok sila ngayon sa ating programa. Mabuhay kayo ha, sa mga kapamilya ni Isagani Sumampong. Mabuhay ka. Mabuhay kayo, Isagani. From Dasmariñas, Cavite. At sa pamilya Venertores and family. Mabuhay kayo. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento dito po sa Sana Lord. Kung putol ang komunikasyon ng isang barko na nasa gitna ng dagat, paano ito makipag-ugnayan sa kanyang base? Paano siya hihingi ng tulong? Paano siya mag-uulat tungkol sa kanilang sitwasyon kung putol ang linya ng komunikasyon? Ganyan kasi ang nangyari sa sinasakyan. Ganyan ang sitwasyon ngayon nila Kapitan Daniel.
na ngayon ay nagtamo ng matinding pinsalang barko matapos isang malakas sa pagsabog. Sila pa naman, ang barko nila, ang tanggulan ng mga kababayang mangingisda na nasa bahagi ng dagat na pilit inaagaw ng isang bansa na itago natin sa pangalang China. At ngayon, kung ikukumpara sa barkong nanggigipit sa kanila, abay napakaliit at napakapayak ng barko nila Kapitan Daniel. At pagdating sa mga equipment at sa mga sandata, kasi kung Coast Guard yung wala dapat armas. Hindi mo dapat, pag white vessel kasi ang Coast Guard, so hindi pwedeng merong, kumbaga, may pagkakaunawaan, pati sa ibang bansa, na hindi mo pwedeng tapatan ng barkong pandigma ang Coast Guard na puti, barkong puti, white vessel. Ang gray vessel yan, pwede, panggera yan. Pero ginigipit sila, tanging armas lamang nila Kapitan Daniel ay ang kanilang husay at ang kanilang tapang, diskarte at kadakilaan at lakas ng loob. Sapat ba ito upang sila'y makaligtas at makauwi sa kanilang mga pamilya tulad ng pinangako ng kanilang kapitan sa kanila? Ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Krishna Senga na pinamagatang Alab at Alon. Junjun, dahan-dahan lang ha. Huwag mo munang itaas yung katawan mo. Tatalihan ko muna na magpit itong benda sa braso mo, ha? Medyo mahapdi, Kapitan. Pero kaya ko naman. Salamat sa Diyos at nahinto na natin yung pag-agos ng dugo sa ulo ko. Pasensya ka na, Junjun, ha? Hindi ko nagawang iiwas ka agad kanina sa pagsabog. Sobrang gulo ng sitwasyon sa tulay ng barko. Huwag mo isipin yun, Kapitan. Trabaho natin to. At alam naman natin kasama talaga ang panganib na ito sa sinumpaan natin. Muntik na tayong mamatay kanina, Junjun. Kung hindi lang dahil sa pag-atras sa mga dayuang barko na sumikat ang araw, baka lumubog na tayo rito. Sabi ni Morel, ligtas na yung mga mangingisda doon sa shoal. At kasama na natin pabalik sa lupa. Oo, tama ka. Ligtas sila. Alam mo, habang pinapaputukan tayo ng water cannon kanina, alam mo, tanging nasa isip ko lang. Alam mo kung ano? Ano? Ang pamilya ko. Lalo na si Maya. Narinig ko nga po yung huling sigaw ni Vince sa telepono bago tayo tuluyang nawala ng signal kagabi. Kumusta na po kaya si Maya ngayon? Ay, nako. Yun nga yung kinababaliw ko rito eh. Hanggang ngayon wala pa rin signal tong radyo at satellite phone natin. Bulag na bulag ako sa nangyayari sa ospital. Magpakatatag ka, Kapitan. Alam kong buhay si Maya at ipinagdarasal din tayo nun ngayon habang binabantayan natin tong West Philippine Sea. Nasasaktan lang ako kapag naalala ko yung mga sumbat sa akin ni Vince. Ang tingin niya sa akin walang kwentang ama dahil pasinuon ako pa raw itong dagat. Intindihin mo na lang po yung bata, Kapitan. Dahil hindi naman nila nakikita ang actual na hirap at sakripisyo natin dito sa laot. Ay, sana nga maintindihan niya balang araw na ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng bansa na kinalalagyan din nila magkakapatid. Ay, nako. May intindihan din niya yan, Kapitan. O siya, tulungan mo na akong tumayo dito at babalikan ko na yung timon para sa gabi nating patrolya. Hindi, wag. Junjun, dyan ka lang ha. Magpahinga ka muna yan. Ako muna ang hawak sa timon habang hinihintay natin ang pagpasok ng araw ng kalayaan bukas. Maya, dahan-dahan sa pagsasalita, anak. Huwag mo munang alisin yung oxygen mask mo. Sige na, pakiusap. Mama, sandali lang po. Nahihirapan na po kasi ako eh. Gusto ko lang po hawakan ang kamay niyo ni Kuya Vince. Andito ako, Maya. Hawak ni Kuya ang kanang kamay mo. Huwag kang iiyak, ha? Lalaban tayo. Bukas na ang operasyon mo. Kuya Vince, huwag mo na pong aawain si Papa. Alam ko pong narinig mo ko ngayon. Maya, huwag mo nang isipin ang taong yun. Wala siya rito ngayon para sa'yo.
Kuya, huwag kang magalit kay Papa. Kasi kagabi, napanaginipan ko siya. Ang lakas daw ng ulan dun sa dagat. Tapos may mga malalaking barko na gustong bumangga sa kanila. Diyos ko. Maya, ano ba yung sinasabi mo, anak? Magpahinga ka na, pakiusap. Nangihina ka na. Mama, nakita ko po si Papa sa panaginip ko. Umiiyak siya habang hawak ang watawat natin. Sabi niya sa akin, "Anak, patawarin mo si Papa kung wala ako yan." Maya, tama na, anak. Parang awa mo na. Huwag mo nang sabihin yan. Mabubuhay ka. Hahanapin natin ang papa mo pagkatapos ng operasyon mo bukas. Mama, hindi ko na po yata kaya ang bukas. Pagod na po ang puso ko. Masakit na po ang dibdib ko. Maya, huwag mo sabihin yan. Lalaban ka, di ba? Sabi mo sa akin, bago tayo pumunta rito, sabay tayo manunood ng fireworks sa araw ng kalayaan. Kuya Vince, ibigay mo po itong sulat ko kay Papa kapag umuwi na siya galing sa dagat. Isinulat ko yan bago pa ako manghina ng ganun katindi. Ano to, Maya? Bakit mo ko binigyan ng sulat? Ikaw ang mag-abot niyan sa kanya bukas. Puwersahin mo ang sarili mo, Maya. Kuya, pakisabi kay Papa. Proud na proud ako sa kanya dahil bayani siya ng Pilipinas. Hindi ako galit sa kanya kahit hindi ko siya kasama ngayon. Maya, huwag mo ipikit ang mga mata mo. Doktor! Nurse! Pumasok kayo rito! Ang anak ko! Maya, kumising ka. Huwag mo kami iwan ni Mama. Papa, nasaan ka ba? Kailangan ka ng anak mo ngayon. Hindi. Maya. Maya, anak ko. Pakiusap. Gumising ka, anak. Huwag mo kaming iwan ng ganito, Maya. Maya. Maya! Si Kuya to! Kumising ka! Pakiusap! Huwag mo kami iwan, Maya! Maya! Kapitan, gising na po. 12 na ng Hunyo. Araw na ng kalayaan natin. Araw ng kalayaan niya, Junjun. Pero bakit parang napakabigat pa rin ang pakiramdam ko ngayong umaga? Normal lang yan, Kapitan. Dahil magdamag tayong nakipagpatayan sa mga dayuhan at sa bagyo kagabi. Pero tingnan mo ang laot. Kalmado na ang paligid. Ligtas na ba ang mga mangingisda doon sa loob ng syol? Nakalis na ba sila pabalik sa Pampang? Oo, Kapitan. Bago sumikat ang araw ay naglayag na sila pabalik. Nagpasalamat nga sila dahil kung hindi dahil sa barko natin, baka nabihag na sila. Kung ganun, mabuti naman. Kahit pa paano nagampanan natin ang tungkulin natin dito sa teritoryo natin. Kapitan, tingnan mo ang komunikasyon. Bumabalik na ang signal ng satellite phone natin. Oo nga. Salamat sa Diyos. Akin na yan. Akin na. Hello? Hello? Yoli? Yoli? Ako ito, si Daniel. Naririnig mo ba ako? Hello? Papa, ako to si Vince. Oh. Huwag mo nang hanapin si Mama. Ha? Dahil hindi niya kayang hawakan ng telepono ngayon. Naku, Vince, anak, salamat at nakatawag kayo. Kumusta si Maya? Tapos na ba ang operasyon niya ngayong June 12? Buhay ba ang kapatid mo? Ha? Papa, huli na ang lahat. Wala na si Maya. Kagabi pa siya binawian ng buhay habang nandyan kayo sa karagatan. Ano? Hindi, Vince. Huwag ka magbiro ng ganyan, anak. Pakiusap. Sabihin mo sa akin na buhay ang kapatid mo. Na buhay ang anak ko. Hindi ako nagbibiro, Papa. Patay na si Maya. Patay na ang kapatid ko habang binabantayan ko yung watawat mo. Patawarin mo ako, Vince. Patawarin niyo ako.
Gusto ko lang umuwi pero hindi ko maiwan ang barko at mga mangingisda natin dito. May iniwang sulat sa Isimaya, Papa. Sabi niya, proud daw siya sa'yo dahil bayani ka ng Pilipinas. At hindi siya galit sa'yo. Maya, munti kong anghel. Bakit mo iniwan si Papa? Patawarin mo si Papa, anak. Sabi ko sa'yo, Papa. Hindi kita mapapatawad. Pero dahil ito ang huling-hiling ng kapatid ko, uuwi ka rito at kaharapin mo ang burol niya. Uuwi ako, Vince. Uuwi ako. Ngayon nagpapakiusapan ko, Pes, na palitan muna kami dito para makasama niyo ako riyan. Ha? Bilisan mo, Papa. Uuwi ako. Dahil kahit kailan na hindi na natin may babalik ang buhay na nawala dahil sa tungkulin mo. Anak ko. Diyos ko. Nagampanan nga ang tungkulin sa bayan. Pero pagdating sa pamilya, trahedya naman ang nararamdaman ng kapitan. Ang anak na si Maya hindi na naabutan ng buhay. Mula sa puntong ito, ano na lang ang mangyayari sa kanila? Sa oras po na alas 11:15 mga kapatid, wala po maglilipat, magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita Alas 3. Balita Alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita Alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbit ang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw,
gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Nasa huling bahagi na tayo nating mga kwento mga kapatid. Ito po ang programang Sana Lord, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Mabuhay ka. Ang turo sa atin sa eskwela, ang pangunahing unit daw ng lipunan ay ang pamilya. Higit pa sa mga batalyon ng sundalo o departamento ng gobyerno. Wala ang lahat ng ito kung wala ang pundasyon ng pamilya. Pero sa huling bahagi ng ating kwento ngayon, sana'y pahalagahan po natin ang mga hukbo na napakaraming sinasakripisyo. Tulad nila Kapitan Daniel at mga kasamahan nito, na sa bawat engkwentro sa mga nagbabanta sa seguridad ng lipunan ay may isang graduation ng anak na hindi kayang puntahan. Sa bawat paglalayag ay may mga anak na pinapanganak na hindi nasasaksihan sa ospital. May mga sanggol na hindi nahahawakan. Pero sa kwento ng kapitan, may anak na hindi niya na maaabutan na buhay. May anak na ngayon ay kailangang ilagay sa ataol na ang bawat kanto ay mag-uugnay sa mga guhit na diretso, kasing diretso ng mga linya sa ating wattawat. Ang siyang pinangakuan ng mga tulad ni Kapitan Daniel na pagsisilbihan. Simbolo lamang at hindi isang piraso ng tela lamang. At nagkakaroon ito ng saysay, oras na pintahan ng katapangan at dugo. Pero anong mangyayari na sa pamilya ng kapitan? Ito na po ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Krishna Senga. Happy Independence Day sa ating lahat. Alab at Alon. Kapitan, nakasayad na ang barko natin sa Pampa. Andiyan na sa labas ang mga pamilya ng mga mangingisda. Sinasalubong tayo bilang mga bayani. Bayani, Junjun. Napakabigat pakinggan sa salitang yan para sa isang amang hindi man lang makatabi ang sariling anak sa uling sandali ng buhay niya. Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan mo ngayon, Kapitan. Pero tingnan mo sila. Kung hindi dahil sa sakripisyo mo, baka wala na silang pamilyang babalikan ngayon. Naiintindihan ko, Junjun. Pero ang sarili kong pamilya, wasak na ngayon. Dahil sa pagiging sundalo ko. Wala na. Nawala lahat dahil sa pagsasakripisyo natin para sa bayan. Kapitan Daniel, mabuting pagbabalik sa base. Saludo ako sa katapangan niyo at sa pagtatanggol sa shoal laban sa mga dayuhan kagabi. Maraming salamat, Miss Commander Teresa. Pero pakiusap po, kailangan ko na umalis ngayon din papunta sa buro ng anak ko. Nakikiramay ako sa iyo at sa pamilya mo, Daniel. Inaprubahan ko na ang emergency leave mo. Kaya wag mo munang isipin ang trabaho rito sa base. Salamat po, Commander. Junjun, ikaw na muna bahala rito sa barko, ha? Iwan ko muna sa iyo lahat ng mga dokumento tulad natin, ha? Asahan mo, Kapitan. Sige na. Dumiretso ka na sa pamilya mo. At kailangan ka nila ngayon. Yoli. Prince. Patawarin niyo ako. Parating na ako. Konti tiis na at makakasama niyo lang ako sa pagluluksa natin kay Maya. Daniel, dumating ka rin sa wakas. Tingnan mo ang anak mo. Mukha lang siyang natutulog at nagpapahinga sa loob ng puting kahon na yan.
Yoli, patawarin mo ako pakiusap. Patawad kung wala ako sa tabi niyo ng mga oras na kailangan niyo. Ang yakap at lakas ko bilang ama. Andito ka pala, Papa. Akala ko mas pipiliin mo pang manatili rin sa laot at bantayan ng mga dayuhan kaysa harapin ang pamilyang iniwan mo rito. Anak, alam kong galit na galit ka sa akin at buong puso kong tanggap yun. Pero pakiusap naman, hayaan mo muna ako makita ang kapatid mo ngayon. Para saan pa, Papa? Para humingi ng tawad ngayong nakapikit na ang mga mata niya? At hindi ka na niya naririnig? Ang daling sabihin ng patawad. Pero ang hirap tanggapin na mas mahalaga ang tungkulin mo sa dagat kaysa sa buhay ng anak mo. Vince, tama na muna yan. Pakiusap naman sa'yo, anak. Humarap ang papa mo rito para makipaglibing. Huwag muna natin siyang pagbintangan sa harap mismo ng kabaong ng kapatid mo. Ma, hindi ko kayang manahimik na lang at magpanggap na maayos ang lahat. Habang kami ni Maya, nagmapakaawa sa mga doktor sa ICU para dugtungan ang buhay niya. Nasaan ka, Papa? Nasaan ang sinasabi nilang bayani ng bayan ng mga sandaling unti-unting namamatay ang sarili niyang anak? Vince, makinig ka sa akin, ha? Pinaputukan kami ng water cannon ng mga dayuhan. Nasira lahat ng komunikasyon namin. Duguan ang mga kasama ko sa barko habang hinaharangan namin ang pagpasok nila sa shoal. Hindi ko rin ginusto na maiwan kayo sa gitna ng takot. At sa tingin mo ba mabubuhay sa mga dahilan mo si Maya ngayon? Ito ang sulat niya para sa iyo. Kunin mo at basahin mo kung gaano kanya kamahal kahit paulit-ulit mo siyang pinabayaan para lang sa bansa na yan. Maya, bakit mo pa sinulat ito, anak? Patawarin mo si Papa, pakiusap. Napakawalang kwenta ko nga ba para sa'yo? Hindi ko ba na nahawakan ang kamay mo bago ka lumisan? Basahin mo ang sulat niya, Daniel. Yan ang tanging iniwan niyang lakas para sa ating lahat bago siya tuluyang nawala ng hininga. At tibok ng puso kagabi sa ospital. Sabi niya rito, Papa, proud na proud po ako sa iyo dahil bayani ka ng buong Pilipinas. Huwag kang iiyak kung wala ako riyan sa tabi mo dahil alam ko pong binabantayan mo ang kalayaan natin para sa amin. Bakit mo pa ako pinatawad, Maya? Bakit? Hindi ka dapat si Papa sa wagas sa pagmamahal mo. Mas gusto ko pa nga ako na lang ang nawala sa laot kaysa ikaw ang bawiin sa amin, anak ko. Kahit galit na galit ako sa iyo, Papa. Hindi ko pwedeng ipagkait sa iyo ang katotohanan na hanggang sa huling sandali. At huling timok ng puso ni Maya. Ikaw at ikaw pa rin ang pinanganak ilang bayani niya. Daniel, yakapin mo ang anak natin. Vince, pakiusap naman. Yakapin mo ang papa mo ngayon dahil pare-pareho tayong sugatan. Sa uwi at nawalan sa pagpanaw ng munti-hating anghel. Maya! Maya na! Daniel, dahan-dahan lang sa paglapag ng mga bulaklak. Baka mabuwal yung natitirang kandila sa ibabaw ng nicho. Maayos na ito, Yoli. Maya, anak. Nandito muli si Papa bago ko bumalik sa base bukas na madaling araw.
Papa, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong bumalik agad sa laot? Kahit 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Masakit man sa loob pero kailangan, Vince. Dahil maseram pa rin ang sitwasyon sa Shoal ngayon at kulang ang mga opisyal na nagbabantay sa mga mangingisda natin doon. Dati kapag umaalis ka, galit na galit ako dahil pakiramdam ko, iniiwan mo kami para lang sa ibang tao. Alam ko, anak. At hindi ko naman pinipilit na mapatawad mo ako agad sa mga pagkukulang ko sa inyo. Hindi na ako galit, Papa. Habang binabasa ko muli yung sulat ni Maya bago tayo pumunta rito, napagtanto ko na tama ang kapatid ko. Masaya ako, Vince, na sa wakas ay nabuksan na rin ang puso mo para intindihin ang mabigat na tungkulin ng papa mo. Kung hindi dahil sa mga katulad mo, Papa, baka wala nang malayang dagat na papagkukunan ng pagkain ng mga kababayan natin. Maraming salamat, anak. Ang marinig yan mula sa puso mo, mula sa iyo, sa bibig mo, namibigay yan sa akin ng lakas para ituloy ko ang laban na ito. Papa, may ibibigay ako sa iyo. Isama mo to sa barko mo sa paglalayag mo bukas. Ano ito? Ang watawat ng Pilipinas na ginuhit ni Maya bago siya pumasok sa ospital. Bakit mo ibinibigay ito sa akin ngayon, Vince? Gusto kong isabit mo yan sa tulay ng barko nyo para tuwing titingin ka dyan, paaalala mo na kasama mo si Maya sa bawat alon. Isasabit ko ito sa pinakamataas na bahagi ng barko namin para makita ng lahat na hindi tayo aatras. Mag-iingat ka roon, Daniel, ha? Alagaan mo ang sarili mo dahil may pamilya ka pang babalikan dito sa Pampang. Saan mo, Yoli? Anak, maiwan ko na muna sa iyong mama mo, ha? Alagaan mo siya habang wala ko rito. Anak, naintindihan mo? Makakaasa ka, Papa. Sige. Ako na ang bahala rito sa Pampang habang ipinagtatanggal mo ang kalayaan natin dun sa laot. Sige na. Kailangan ko na maglakad papalabas ng sementeryo habang maaga pa. Paalam. Paalam, Maya. Ang munti kong anghel. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto